Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina, Ayoko na po dito. Aalis na po ako. "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny." Kung hahabulin mo ako, magiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita. Ako naman ang mangingisda. Hahanapin kita. Kung mangingisda ka, magiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka. Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita. Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin. Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin. Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo. Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo. Kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan. Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tunguhin. Kasali na lang ako sa circus, sasakay sa flying trapeze. At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan. Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay. Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa. Nakakapagod pala. Ayaw ko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina. Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan. Inspirations Unlimited. Merry Christmas, Kaagapay!
Merry Christmas mga kaagapay! Ito po si Desa Magtunaw at ikaw ay nakikinig sa espesyal na pagdiriwang ng December 24. December 24 na ngayon, Phil! Ngayong Pasko dito sa programang Inspirations Unlimited. Yes, at ito naman po si Phil Lagdapon na nakikibati rin ng Merry Christmas. Tutok ka lang kaagapay hanggang mamayang 4:30pm at sagot na namin ang kwentuhan, tawanan at patuloy na pagbabahagi ng inspirasyon kasama ang inyong Ayu Barkada! Merry Christmas sa inyo mga kaagapay. Muli ako po ito si Brian De La Cruz. Hi, kaagapay! Merry Christmas! Si Kayla Escalante po ito ng IU Tuesday Edition. Merry Christmas kaagapay, Ray Paner para sa Tuesday. Merry Christmas mga kagapay! Wen Balatukan po from IU #WednesdayLove. Maligayang Pasko mga kaagapay! Ito po si Absidy Ferrer ng Webest Edition ng IU. Always giving our best every Webes. Ito po si Kael Garcia. Merry Christmas! Hi mga kaagapay! Merry Christmas! Ako po si Angelica Kalayag ng IU Friday Playlist. Ayan, sila mga kaagapay ang bumubuo ng Ayu na napapakinggan nyo tuwing Monday hanggang Friday. At nagsama-sama sila today para sa isang fun episode. Yan, tama yan dahil kaagapay. Ngayon, tuto ka na sa loob ng mahigit 1 oras ano man ang inyong kapamamaraanan. Yan man ay via 702 DZAS AM band, Facebook live streaming, sa ating FB page sa 702 DZAS FBBC Radio o sa ating YouTube channel. Ini-encourage din po namin kayo na bukod sa pakikinig, comment na rin po at ishare ano ba ang mga ganap nyo ngayong December 24. Pero ano ba yung ginagawa ninyo? Aba, gawin nyo lamang itong mga background kung ano man yung mga ginagawa nyo diyang kaagapay. Yan, tama Desno. And speaking of ganap, tingin ko ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang ganap tuwing Noche Buena at tuwing Kapaskuhan. Siguro dyan natin simulan ang ating kwentuhan for today's video. Des, agree ka ba na ang Pasko ay the most wonderful time of the year? Oo naman, Phil. Sobrang agree ako dyan. At bukod sa mga masarap na pagkain, magagandang ilaw at kalikaliwanag na Christmas tree or Christmas party na napakadami na hindi na mabilang ng ibang kaagapay. Syempre, wag nating kakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. At syempre, sino ba yon ang nag-iisa lang na si Jesus Christ? Ika nga, He is the reason for this season. Amen. At iba-iba tayo ng pamamaraan, no? Para i-celebrate ang Kapaskuhan. Ayu Barkada. Meron akong tanong. Paano nyo ba ipagdiriwang ang December 24? No, ang ganda nung tanong mo, Philip. Ako most of the time, yung December 24, madalas kaming magluto ni Papa. Actually, kami yung nagluluto dun sa bahay namin. And at the same time, nagluluto kayo. Char, joke. Wow. Hindi, kasi ano yun, banding namin. So, pag 24 na, siya yung paghahandaan namin yung gabi. So, di ba most likely yung iba parang magsisimba kami ni Papa talaga, ginagawa namin. Kaming dalawa yung tandem sa kusina. Ako yung tigahiwa niya. Nice. Yes, that's what you call a family. Joke lang. Hindi, basta ano to. Ako yung tigahiwa ni Papa. Parang ako lahat magpe-prepare nun. Para pagdating sa kanya, iluluto na lang. Tapos ako naman. So, ang tawag sa akin ay assistant. Wow. Assistant. Basta lahat. Yun, tapos si Papa na yung pagdating na ng mismong gabi ng kakain, yun na, siya na ang bahala sa, tapos kami kakain na lang. So, yun lang yung ambag ko doon. Ikaw? Oo. Ikaw, ano ambag mo? Ako? Sa amin, kapag December 24, masaya kami. Pag December 24, doon kami sa side ni Mami. Pag December 25 or January 1, sa side nila Daddy. Pag December 24, nagsasama-sama yung mga kapatid ni Mami. Tapos, minsan nagre-resort kami sa Laguna since malapit na kami sa... Hindi, since malapit kami sa Laguna, minsan nagre-rent kami ng resort. Tapos, magluluto, kanya-kanyang potluck kami. Tapos, kapag may mga palaro, tapos nag-exchange gift kami, lahat kami. Tapos, dinidescribe namin kung Describe? Yes. Dinidescribe namin kung sino yung mga nabunot namin. Masaya kasi reunion.
And yun, masaya. Masaya. Tanong natin ang aking tandem. Grabe naman yung tandem. So, paano yung happy? Paano yung happy? Palaban. De, pero sa amin, pag Christmas, minsan hotel, minsan resort. Rich kid. Samantala kami street. Kami bahay. Kusina, no? De, pero ayun, minsan hotel, minsan resort. Depende dun sa year. Ba't sa year? So, ngayong year? Ngayong year, baka bahay lang. De, pero depende dun sa relatives din. Kasi sila yung nag-organize. Tapos, yes, katulad kay Kayla, potluck, kanya-kanya luto. May isang time, kanya-kanya silang recipe ng spaghetti. Ay, umay, sa Siyempre, spaghetti. hindi ako kumain. Ayun. Yes. Hindi ako kumain. Yan. Yun sa inyo may ginkgo biloba. Spell ginkgo biloba. Lumayo ba? Next time na lang. The joke lang. Pero, ayun, sa amin, syempre, may pa-games. And, Anong games? bring me. Okay na? Grabe! Innovative. Hindi ko alam yun. Wow! De, pero sa amin, isa din sa traditions, yung magbabato Babatuhan. Babatuhan na. may magbabato ng barya yung lola namin, tapos aagawin. Oh, Lola, sa amin din. Barya, masakit yun. Siyempre, pupulutin mo lang, Ab. Diba? Hindi mo sasaluhin. Ang tambi na to ko ng barya. De, pero ganun. As in, sobrang fun. Kasi, yung relatives na di mo nakita ng matagal, makakasama mo. Tapos, ayun, you get to play sports, enjoy yung amenities ng place na nasan kami. Tapos, talagang, dun mo makikita yung, ay, ang sarap pala ng may extended family. Pa-extend ka. Extended dahil dyan, ipasa mo na. Pa-extend ka po 1 hour. Well, sa sa amin, sa family, well, iba kasi na yung setup ng family namin ngayon, di ba? Alam nyo naman na kami na lang magkakapatid magkakasama sa bahay. And, wala na, si mother ko kasi parang... Shoutout sa mama ko, Mama Tess. Mama Marites. O, wag kayo tatawa. Si Mama Marites, ilang Pasko nang nasa Qatar, doon nagsi-celebrate. So, most of the time, kami lang talaga magkakapatid, magkakasama. So, ang system namin, magkakasama kami ng New Year, pero pag time ng Christmas, nandun kami sa family ng mga, partner namin. Didiretso na agad ako sa, sa terminal ng bus, kasi akit kami ng Baguio. Tapos, yung pangalawa kong kapatid, sa Nueva Ecija naman siya, dun sa family ng girlfriend niya. And then, yung bunso naming kapatid, sa Batangas, sa family ng boyfriend niya. Ang nangyayari, magkakasama kami every New Year naman. We make sure na kompleto kami, sa bahay. And, ang ginagawa namin normally, since magkakahiwalay nga kami, diba, ng lugar pag Pasko, video call talaga. Pag malapit ng mag-alas 12. Tapos we make sure na kahit iba yung time zone ni Mama sa Qatar, talagang mag-a-adjust din siya kahit puyat-puyat. Gigising din siya ng maaga para makasama kami sa araw ng Noche Buena. Wow! Thank you. Ikaw ba, Ab? Sa amin naman, eto, bilang dalawang senior citizen ang kasama ko sa bahay, si nanay at tatay, konti lang kami maghanda. So, most of the time, umu-order na lang kami. Pero eto, dun papasok yung mga kapatid ko na ang dami nilang dala tuwing Christmas Eve. So, sila ang may sagot ng handa namin sa bahay. Ang sarap makikain. Yes. Malapit Tapos, lang, di ba? kasama din nila yung mga family nila, yung mga anak nila. So, basically talaga maingay sa bahay, which is hindi common. Kami ayaw mong papuntahin. Team South. And then yun, syempre dahil nasa abroad yung ate ko, yun, magbi-video call kami. Kahit paano malayo sila, maramdaman namin complete kami. Ba't naiyak ka? Ayun, gano'n kayo mag-celebrate ng Christmas at hindi mawawala ang sopas. Wow! Ayun, very warm.
Next naman. Ba't ka natatawa? Si Kuya Kael naman. Ayan. Ano? Parang sopas na sopas na siya. Huwag ka mag-alala, baka may matira. Sa damo, sa taas lang ako. So, ayun naman, yung sa akin naman, every December 24, a day before Christmas, so sama-sama lang kami sa bahay. At tulad ni Bri, isa ako sa mga mahilig mag-prepare. Ano ng pinaprepare aming mo? Noche Buena. Mahilig ako mag-prepare ng mga desserts. Diba? Gaya ng, syempre, yung nauuso ngayon na Graham Bun! Yakang-yaka ko yan. Siyempre, yung mga salad, macaroni salad, mga buko salad. At saka siyempre, marunong din ako siyempre, yung spaghetti. Yung spaghetti ko, Pwede na! creamier. spaghetti. Pababa. Pero ayun, masaya kasi sama-sama kami sa bahay. Tapos, syempre, hindi namin tinatapos yung hanggang alas 12. Maaga kami natutulog eh. Sure ko lang. So, ayun. So, syempre, tanongin naman natin. Nakasama natin. Family niya yung Papulakan. Yes. Sa Bulacan naman tayo. So kami naman, parehas kami ni Kael. Maaga kaming natutulog kapag December 24 kasi December 25 ang daming tao sa bahay. Nagre-ready in ng preparation, di ba? In preparation. Pero December 24, eto na nga. Nagbabalot ako ng mga regalo para sa mga inaanak ko na pupunta ng 25. Hindi na. Last minute ka na. Yan ang ninang. 25 lang naman na mga inaanak ko. 25? Oo. Kaya December 24 ko binabalot kasi doon ko nararamdaman yung spirit ng Christmas. Di ba? Paspasan niya ng pag... Oo, isang mabilisang pagbabalot. Kasi di ba 23 may pasok tayo? So, yun lang, 24. Ayan, maraming salamat kayo, Barkada, sa pag-share nyo ng inyong mga December 24 moments. So, syempre. At kayo mga kaagapay, mag-comment din kayo kung ano ba talaga yung mga experience nyo na ginagawa nyo tuwing December 24. Di ba, Phil? At syempre, dahil sumagot ng Ayo Barkada, siguro, Des, i-share na rin natin yung entry natin. May sausaw tayo. Ikaw muna, Des. Syempre. Yun kami, tuwing December 24, asa bahay kami. Hindi. Tuwing December 24, ang pinaka ginagawa talaga namin is meron kami exchange gift with my family. Ayan. Bali, ano siya? Hindi siya bunutan. Bali, bibili mo exchange gift. Kung ilang kayong pamilya, membro, ayun yung bibilin mo. Dapat nag-iisa. Ganon. So, syempre, ganon din yung marireceive ko. Pero, 6 lang naman kami sa bahay namin. Kaya, ayun yung bibilin mo. Para lahat sila meron, di ba? So, kami, ganun din yung matatanggap ko. Meron din akong kung ilan yung pamilya ko. Tagi-isa rin silang gift para sa akin. At usually, hindi kami sa bahay nag-celebrate kasi yung bahay namin medyo maliit-liit. So, ang hirap mag-design. Kasi yung ate ko, ang hilig niya mag-design. May happy birthday pa siya. Happy birthday, Jesus. Nilalagay niya pa yon, di ba? So, ayun yung ginagawa namin tuwing December 24. At syempre, gumagawa ako ng Crayon! Laban. Ayan, ayun lang yung kaya kong gawin sa pamilya namin. Kaya ayun talaga yung pinaka-master ko sa lahat. Ikaw naman, Phil. Ako naman, katulad din ni Kuya Brett at ni Kuya Kael, ako rin yung tagaluto. At syempre, ako rin yung tagatikim. Ano yung niluluto mo? Iba-iba, depende sa... Ano ba trip niya? Paglutuan ko kayo. Nagsabi. Ayan sa 26 may pasok. Aabot. Na-live tayo, no? Oo naman. Ako magluluto pero Ricardo sa Request inyo. ako sana. Ano yan? Pwede. Stroganoff. Sige, basta bigyan nyo ako ng recipe. Awang gagawa yan. Chicken casserole. Chicken casserole. Okay lang talaga basta may Ricardo sa inyo. Ayan. Sige, ang bagan tayo. Pagluto tayo ni Phil. Ayan, grabe naman. Sobrang sarap pala magluto ni Phil. So, syempre, kaya na sabi ko kanina, mga kaagapay, mag-comment din kayo ng experience nyo. Diba yung mga ginagawa nyo tuwing December 24 para mabasa din natin at mabasa rin ng ibang mga kaagapay. Malay mo, ma-inspired sila, diba? Kung ano ba yung mga ginagawa nyo, nang gawin din nila para makadagdag sa mga gagawin nila, mga lulutuin nila at mga desserts nila. Di ba, Phil? Yes. Pero, bibitinin muna namin kayo mga kaagapay. We will take a short break muna at sa ating pagbabalik,
Tuloy natin ang kwentuhan dito sa espesyal na programa ngayong Besperas ng Pasko sa programang Inspirations Unlimited! In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa Dix FA. Ang Dix FA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ito po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Here, The Way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel. Everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company Philippines, communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon.
tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Inspirations Unlimited. And we're back! Ito pa rin po si Phil Lagdapon. At ito po si Dessa Magtunaw at kayo po ay patuloy na nakikinig sa Inspirations Unlimited! Kung kanina naman, nakapagkwentuhan tayo, di ba, sa mga ganap natin tuwing December 24. At syempre, alam ko mga nag-comment na yung mga kaagapay natin dyan. Yes. Di ba? So, ngayon naman, eto na exciting part na hindi mawawala tuwing Pasko, mga kaagapay. At for sure, alam nyo yun. Ito ay ang laro! Naglalaro naman tayo, di ba, Phil? Yes. Madali lang naman itong laro natin, no? Ito ay tinatawag na Guess the Word. I-describe namin ang word. I-describe namin ang word na ito at huhulaan nyo kung ano ito. Halimbawa, ito ay kadalasang handa kapag Pasko. Ang rekado nito ay prutas. Fruit salad. Yun! Pero pag gusto magpipila kami ng 1, 2, 3. Yes! So, ano po the individual grading? So, paunahan po kayo. Ayan, wala po tandem. Wala Monday hanggang Friday. Tig-isa po muna tayo. Ayan. Ready na ba ang lahat? Ready! Ayan. So, dahil nag-example na tayo kanina, di ba, fruit salad ang sagot. Ngayon naman, pagbilang po ng 3, bagay na malaki. Ayun yung unang clue natin. Bagay na malaki. May kulay na orange. Minsan pula, pero madalas kulay na berde. Isa sa mga unang target kapag may handaan. Ay, may tumataasan ng kamay. Sige, try muna natin. 1, 2, 3, go! Lechon. Oy! Tama! Yun, ang huling clue ay may berde ba yun? Apple. Minsan may kulang kasi, minsan may pula, pero madalas kulay na berde. So, ano Sa loob. Alam niyo sila? Sa loob, di ba? Kapag hinati mo yun, di ba? May color berde doon. Okay. Magaling lang si Kael. Magaling lang si Kael. Ang galing. Ang galing ang Team Webes. Kulay orange yun. Kulay orange yun. Hindi ba brown? Orange yun. Orange lang pilo. Yan. So, ang huling clue natin dapat is may apple. Ayun. Di ba? Pero nasagot na ni Kuya Kael. Pero bibilang mo na 1, 2, 3, kuya ha? Okay. Game. Eto naman, next natin. Kapag nakita sa isang okasyon o handaan, mapapasabi kang target lock. Wala pa. Ay, sige. Try nga natin. 1, 2, 3, go! Wala pa. 1, sa baba. 1, 2, 3, go! Ako na una, di ba? Sino na una, Phil? Si Kuya Bray. Si Kuya Bray. Kuya Bray, B-R-Y, Bray. Ayan, ano sagot mo, Kuya? Shanghai. Wow! Walang lumpia. Shanghai lugar yun. Walang lumpia. Diba? Dapat lumpia. Dahilan na lang. Ayan. Item. Next. Question. Hindi talaga pinanalo si Bray. Okay, moving forward. Next question. Matayog ang tindig, makulay at puno ng buhay. May... Ano? Klase. Tataas na. 1, 2, 3, go! Ate Kayla. Ate Kayla. Christmas tree. Yes. Wow! Anong kulay? Oo, basta about sa Christmas. Hotdog na nakatusok sa... Sa repolyo. Number 4. Game. Mayroong may hugis bilog. Dati mayroong cylindrical, pero mas marami ang may kanto. Hugis star, minsan umiilaw, minsan hindi. Masagot na Okay, 1. Baba. 1, 2, 3, go! Brian. Nakita ko yun. Mataas lang yung sa'yo. Si Kuya Wen.
Bagal po ba? Ano, sagot? O, di ba wala? Roll. Tama. Wow, tama! Okay, taga 1 point na ang second row. Next naman. Hoy, habol tayo. Dapat meron. Pasok ko. Question number 5. Mayroong variant nito na kulay light brown, dark brown, at meron ding violet. Matamis dahil sa latik. Gawa sa kaning malagkit. Baba, kamay, baba kamay. 1, 2, 3, go! Ate Kayla. Hoy, bakit ganun? Biko. Yes, tama, Biko. lang Alam mo, sagot mo dapat. Brown lang yung May violet na big. Di ba dapat violet. sapin-sapin? Oo. Sapin-sapin yun. Marunong pa kayo sa Minus yung host. Ito mo nakalagay, Biko. Biko po. 2 points. Biko. Ayan, 2 points na. Tingnan na lang, 2 points. Ayan, next one po. Paano Biko? Kailangan po ito sabihin ng kompleto. Ayan, ano yung feel? Bagay na maganda at mabango. Bahagi ng isa sa pinakamagandang kwento sa kasaysayan. 3 bagay ito. Ano ito? 1, 2, 3, go! Madyoha? Ulitin ko. Bagay na maganda at mabango. Bahagi Si Ate Angge, si Ate Angge. Angge. Ginto, Kamanyang at Mira. Yeah! Ang galing! Sa English! Sa English! Sa English, gold, myrrh, and frankincense. Wow! Grabe. Okay, Wow, 1 point may na 1 si point na sa Ate. harapan. Okay, next naman po. English word. Ayan, Kailangan ang clue, English word ang sagot, ha? Hindi marangya at hindi maganda. Pero dito minsan inilagay ang pinakadakilang regalo. Okay po. Baba. 1, 2, 3, go! Wala pa. 1, 2, 3, go! Ate Ab. Sabsaban. English ba? English. Ako yung RR. Danger! Ayan, English word po. Follow instructions po. Yan, okay, next one. Makikita tuwing Pasko. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, kanya lang yan. Okay, 1, 2, 3. Wala pa. Wala pa, sa go. 1, 2, 3, go. Si Kuya Wen. Parang nakasar kayo. Nakasar kayo. Christmas lights. Yes, tama. Ay, hindi pumilya? Ano yung bumili? Kumukuti-kutita, pumupusi-sila. So, hindi Christmas lights, agad bulb. Christmas ba? Ayan. Okay, next Ilang one. points si Kuya Wen? 2. Wow. Kayla, 2. Wala. 1. Laban. Okay, next one. Tinayo na po yung next recording. Question number 9. Bilog at kulay pula, kadalasang handa tuwing Noche Buena. 1. Muna, 1, 2, 3, go! Kuya Brian. Nakakaw na rin niya yun. Queso de bola. Hala, parang ang queso de bola. Hello! Hala, dalawa tayo. Ayan. Okay po, next one. Hindi naman tumakulay. Hindi mawawala sa kahit anong handaan. Kahit pa ordinaryong hapag ng pamilyang Pilipino. Ano ito? 1, 2, 3, go! Kuya Kael. Spaghetti. Okay, still po. 1, 2, 3, go! Ate Ab. Kanin. Wow! Okay, tama, kanin. Meron na. Okay, lahat meron na. Next naman, kulay white. Mahaba. May sauce. Masarap. May bacon. 1. Wala pa po. 1, 2, 3, go! Ate Ambulet. Ako yung nauna. Ako yun na naman. Carbonara. Yes, tama! Hala, nasagot ka pa naman sa pansit puti. May bacon. Okay, next one.
makulay, iba-iba ang design, sumasabog, at maganda. Ano ito? Wala po. Saan ang kamay nyo? 1, 2, 3! Go! Kuya Wen. Parang feeling Iba-iba ng yung ano, tawa. Kontrabida. Ano yun? Oh, wala. Ano to? Fireworks. Tumahimik ka. Bagay Ano yun? Tama ba? Fireworks? Yes, tama. Meron na nangunguna. 3 points na si Kuya Wen. Yes! Yung last question natin dyan. Baka may mga 3 points din. Ito. Sige, habal ako. Niluluto sa uling. May itlog na pula, masarap, may cheese, may nyog, nakalagay sa dahon ng saging. Ano ito? 1, 2. Munang kamay, wala madaya. Okay po. 1, 2, 3, go! Ate Kayla, for the 3 points. Yung kanta yan ang favorite niya. Bibingka. Paano ulit? Bibingka. Kaya kanta nga. Ayan, so ang winner natin. Yan. Banda dito din yung nakikita. Kita, naka-ano. Ayan. 3PL view. Nagre-reklamo. Grabe. Pulang-pulang-pula na nga ako eh. Ayan, ang nanalo ay si Kuya Wen and Ate Kayla. Let's go. Ayan, maraming salamat mga kaayo sa pagsali sa palaro natin ngayon and congratulations sa ating mga winners. Ngayon naman, babalik tayo sa ating kwentuhan. Yes, at meron kaming mga katanungang inihanda na inspired sa question of the day ng bawat araw ng Ayu. Yes. At pipili kami ng iilang sasagot. Kaya guys, ready na ba kayo? Ready na! Yan. Ito ay sasagutin ni Ate Kayla, Kuya Wen, at Ate Av. From Monday Motivation, ilang araw na lang ay New Year na. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayong 2024? Ayun. Alam. Si Ate Kayla? Ako, God's no is not rejection but a redirection. Kasi di ba ngayong 2024 ang daming pinagdaanan ng mga unexpected U-turns. Yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay rejected ka ng Panginoon. Pero ibig sabihin lang nun, hinahatid ka ng Lord dun sa talagang plano niya for you. So, redirection. So, yun yung natutunan ko ngayon 2024. God's no is not a rejection, but a redirection. Yan. Ayan, si Kuya Wen naman. Ako naman, well, siguro, thank you, Brya, sa question Ako lang mo. to. Grabe yung daming nangyari ngayong 2024, di ba? Pero for me, ang pinaka key takeaway ko for this year is that to love is to forgive. Yes. Ang hirap na magmahal ng kahit na sino, mapakaibigan mo man yan, family, mapa-special someone pa yan, if meron kang grudge sa heart mo, di ba? Kapag hindi mo nabibigay yung forgiveness sa isang tao, at hindi lang yun hindi ka nakakahingi ng forgiveness to someone that you have probably offended or probably may nagawa kang kasalanan. So, yun yung takeaway ko. In order for you to genuinely love people around you, you have to genuinely forgive them. At minsan hindi lang isang beses yun paulit-ulit na forgiveness ang pwede mong ibigay. Di ba sabi nga sa Bible, how many times natin pwedeng patawarin ng mga tao around us? 70 times 7. So, it just goes to show na always talaga. Diba? So yun, that's my key takeaway for this year. To love is to forgive. Yes. Nice. Pero Yan. bakit yung ginanon yung likod ko? Kasi ikaw na daw next. Si Kuya. Naano ko na lahat. Sa akin naman, syempre, meron tayong sinula. Ay! Wow! Handa? Eto, natutunan kong this year, mas natutunan kong i-embrace yung season kung nasan ako na. Talo sa'yo! Pasko na, talo pa din! Di ba? Ano na? Ayun, diba? Kasi eto, natutunan kong may mga bagay talaga na beyond our control. Kasi, diba, kilala niyo ako, I'm a planner. Ano sabi mo? Oo. Pasko na, talo pa din.
Ay, mali. Sige, tuloy ate. Si Desa. Ate, balik tayo sa'yo. Yeah. Pero yun, kaya doon papasok yung pagtitiwala mo sa will at sa plano ng Lord para sa'yo. Kasi a lot of things happened this year. Diba? This year is a year of answered prayers. Ayan, yung mga pagtatama ni Lord and yung growth na ibinibigay ni Lord sa ating season. At pero more than anything, natutunan ko talagang mas magtiwala sa will at plano ng Panginoon for me this year. Ayan. Amen. Thank you so much. Yes, panalo tayo sa Lord. Yan, thank you so much Ate Kayla, Kuya Wen, and Ate Ab sa mga sinare nyo sa ating mga kaagapay. So, ngayon naman po, ang tanong is from Tuesday. Yun. So, sasagutin po to ni Kuya Kael, Ate Angge, and siyempre si Kuya Wen ulit. Hindi man. Ayan. So, ngayong Pasko po, ano ang mas gusto mong maranasan? To give or to receive, at bakit? Yan. Kuya Kael? Alam mo, ang hirap ng tanong. It's really hard to choose between two options na malapit sa puso. Wow! Gano'ng kalapit? Ninong! Hindi. Siguro it may sound too cliche, pero hindi ko pipiliin yung to give. Siguro at this moment, pipiliin ko yung to receive because for the longest time in my life, parang I'm a giver. Kung anong meron ako, I always share. Pero gusto ko din maranasan, paano ba yung tumanggap ng gift, ng hindi lang material things, but then anything na ibibigay sa akin ng kapwa ko. Kaya naman my lines are open. May QR code ka? Alam mo na. May QR code yun po. po. So, to receive tayo this moment. Matanggap daw po siya ng love letter. Ayan, thank you so much Kuya Kael. Si Ate Anggi naman po. Sa akin naman, sa isang buong taon na to, lagi kong may naiiyak na dito ate. Lagi kong nararanasan na tumanggap. Parang si Lord yung nagpapadala sa akin ng iba't ibang uri ng tao para i-bless ako. At ngayong Pasko, gusto ko naman ay magbigay ng magbigay sa ibang mga tao. Kasi yun naman yung essence and yung spirit ng Christmas. Yes. At tinuturuan din tayo ni Lord na hindi naman puro tanggap lang tayo ng tanggap. Kailangan din nating magbigay. So, to give ako. Yes. Sample naman dyan. Sample nga ng give. Punta kayo sa amin. Yes. Okay, mamaya. Kuya Wen. Ayan, si Kuya Wen naman po. Ako. So, 1 point na tayo sa to give. Yes. Tapos 1 point na tayo sa to receive. So, kung ano yung magiging sagot ko, yun yung mananalo. Wow! Tiebreaker pala to. So, ako siguro, or... Yes! Bagong joke. Tito joke. Hindi, siguro, maganda yung point of view ni Kael na for the longest time, especially sa family, being a kuya, being a panganay, yes. I think nature sa, ewan ko kung makaka-relate lahat ng panganay dito, but it is a nature sa mga eldest child na maging mapagbigay talaga. Parang ginroom talaga tayo ng mga magulang natin na bigyan mo yung kapatid mo, bigyan mo tong bunso mong kapatid, bigyan mo si ganito. Parang growing up, laging gano'n na bigay hanggang sa ma-adapt mo siya, madala mo siya sa school, madala mo siya sa marketplace, madala mo siya kung saan ka mandali ng Lord. Parang gusto ko yung marketplace. Yes, diba? No, marketplace is yung trabaho. Yes. Oo. Yo. Ibang marketplace yung nasa ulo. Ibang marketplace yung alam. Hindi ibig ko sabihin sa trabaho. Diba? So, that being said, since that being said, since lagi nga akong bigay ng bigay, parang sarap din naman na makatanggap.
every now and then. Pero again, it's a reminder na hindi naman siya palaging din ganon. It's a season na minsan mas madalas naman sa'yo maka-receive. Baka it's about time to give din naman. It's the other way around. So I think for me, sa season ko ngayon, it's more of receiving naman. Receiving self-love, di ba? Receiving, mga love from other people around you. So that is for me, to receive naman. Yan. Thank you so much Thank po, you. Kuya Kael, Ate Anggen, Kuya Wen. At syempre, mga kaagapay, makisagot din kayo sa aming mga katanungan. Okay, ngayon naman sa ating third question. Ito naman po ay from Wednesday Love. Paano mo maipabakita sa kapwa ang inyong pagmamahal ngayong Kapaskuhan? Ay! Ayan. Ay, sayang po walang mic. Pero sa mga kaagapay na nasa radyo, grabe po yung reaction ng Kayla Escalante. Paano? Ay! Ganun po. Ayan, sasagutin nila. Kuya Bray, Kuya RR, at Kuya Kael. Ayan, si Kuya Bray muna. Balik sa'yo. Ano ulit yung tanong? Tawa kasi ng tawa. Paano mo maipabakita sa kapwa ang inyong pagmamahal ngayong Kapaskuhan? Paano mapapakita? Siguro sa akin kahit hindi Pasko. Ngayong Kapaskuhan niya, Kuya. Hindi. Ngayong Kapaskuhan. Hindi kasi yung pagbibigay kasi wala naman siyang definite na Sige, season. sa January. Hindi, diba? Totoo naman. Wala namang definite season ng pagbibigay. Diba? Hindi kasi para sa akin kasi ang subjective pag Pasko ka lang nagbibigay. Para sa akin kasi parang parang nandoon tayo sa word na lagi tuwing Pasko lang ako magbibigay. Kumbaga parang ba't hindi mo siya gawin kung hanggat may kakayahan ka? Kasi yung pagbibigay para sa akin hindi mo kailangan tuwing gawin siya kung kailan lang Pasko. Dapat mo na siya kusang loob na ibinibigay na sa tao. Like for example, si example. Hindi. Nag-react sa sarili. Parang ganito lang. Parang self-love talaga yung ginagawa. Nag-react sa sarili. Hindi, hindi kaya para sa akin, ayoko naman i-quote-and-quote na generous ka, ganito, ganyan. Kasi kumbaga parang naniniwala kasi ako dapat yung pagbibigay, palagi dapat meron siyang, alam mo yun, place sa puso natin. Yes. So yun. Siyempre di natin pagyayabang kung sino yung mga nabibigay natin, kung sino yung palagi nating nabibless. Pero sa akin, sige, magagawa ko siya sa pagbibigay siguro ng blessing na meron ako. Kasi tumatak sa akin kasi noon yung nakilala ko si Christ. To be fair naman, ramdam naman ramdam mo? Parang manglilibre ako. Hindi, ayun nga, parang naging kay Christ. Sabi ko, Lord, pag dumating sa moment na kumikita na ako ng sarili kong pera, hanggat maaari, itutulong ko sa bata. So, kumbaga parang sarap maging bata. Hindi, kasi parang in our life, hindi, parang sa family kasi namin, di ba di naman kami well off before. Kumbaga parang lagi kami naghihirap. Kumbaga parang laging may pain. Kaya sabi ko noon, kapag dumating na yung moment na may kumikita na kami, and even yung family ko, parang gusto namin palaging tumulong. Kaya like kung sinasabi na yung pagbibigay, dapat hindi lang siya Pasko. Yes. Kundi kung hanggat kaya mo magbigay, hanggat kaya mo... Kasi... Basta hanggat kung kaya mo magbigay, sa abot na makakaya mo na hindi siya masama sa loob mo. Yun, hindi lang yun about generosity, kundi ayun yung fulfilling ng Panginoon sa atin, yung magbigay. Yes. Nice, very well said. Diba? Yeah, thank you so much. Hindi masama sa loob. Yes. Thank you so much, contestant number 1. Okay po, next si Kuya RR. Yan. Ano yung question? Yung question is, paano mapaparamdam yung love, diba? Yes. For me, paano mapaparamdam yung love? Simple answer. Showing up. Thank you, Kuya R. Nice. Ito yung camera ko, sir. Ito yung camera ko. Ito, di ba? Ito. Yung mga ninong na hindi nagpapakita dyan. Yeah! Kayo yun. Ninang din. Sama natin. Perfect.
Showing up daw. Kidding aside. May kidding aside. Nagre-react sa sarili. Kidding aside. Self na. Gawin ko rin. Ay, self-love yun, yung pagre-react sa sarili. Regardless. O, di ba natahimik ka? Pero ayun, in all seriousness, yung mga kids, mga people, mga adults, they remember the people that show up. Yung mga nakaramdam ng loneliness and everything, they remember the people that show up in their lives. So, how could we let other people feel yung love natin? Show up. Yeah. Yung challenge is paano nila mararamdaman kung wala ka sa picture, di ba? Yes. Uy? Ayan, Miss Border ka na. Miss Border ka na. Ano yung sagot mo, ate? Yes. Pero ayun, so, if parents kayo, ninong, whatever, friends, family, kahit simpleng message lang, show up. As in, sabi nga ganun, your presence goes a long way. Aww. So, ang friendship, family, hindi po yan parang once a year renew, tas okay na po siya. So, kailangan po natin mag-invest ng time, ng effort, and even money. Honest to goodness, kailangan natin mag-invest ng finances natin, even sa friends and family natin. Kasi, some of them, kailangan ng help or something. So, why not tayo maging blessing sa lives nila, diba? So, my challenge to you guys is, show up. Kahit simpleng way po, hindi po kailangan na may financial thing or whatever. Just show up to your friends and family. Yun lang po. Yes. Your presence is present. Oh. Thank you so much, Ninong RR. Siyempre, hindi ba magpapatalo si Kuya Kael? Kala mo makakatakas ka? Showdown naman. Sabi dun sa isa kong nabasang book, sabi dun sa 5 Love Languages, there are different types of love that you can share to other people to express how you love them. Wait lang. Ako kasi, ang love language ko is acts of service. Oh. Hindi ako ma-words of affirmation that I can tell how lovely you are, pero I can show you, I can express my love for you by serving. Tulad ng ginawa ni Christ sa atin. Hindi siya pumunta dito sa mundo para pagsilbihan, pero siya yung pumunta dito para magsilbi sa atin. And I always remind myself na para ipakita mo yung love sa iba is you need to express that through actions. Yeah. Diba? Kailangan natin may ginagawa. And, of course, God has given us the resources to do that. And, gamitin natin to through actions. Yun lamang po. Yes. Akala ko yung I can show you, mapupunta doon. Paano pilalabas na carpet? Paano I can show you the world. Ambush interview. Yan, thank you so much Kuya Bri, Kuya RR, and Kuya Kael sa inyong mga kasagutan. At ngayon naman po ang ating katanungan ay from Webes. Yan, sasagutin ulit ni Kuya RR, Ate Kayla, and Ate Angge. Ayan, noong estudyante ka pa lamang, ano ang pinaka-memorable na Christmas party mo? Yan, Ate Kayla? Ay, ako agad. Hindi na estudyante ako, bibukid kasi ko. Naalala ko. Paano ulit? Hindi, yun nga. Noong estudyante pa lang ako, bibukid ako. Kaya tuwing Christmas party. Ay. Kapag Christmas party, lagi akong kasama sa nagpa-perform. Wow! Basta masayaw. Total performer na. Oo. Like ako, nagwaka-waka.
Nagagabay na nasa radyo na sumasayaw sa likod. Yun lang yung naalala ko. Yun yung naalala ko. Lagi akong Bibo Kid kasama sa nagpa-perform kapag Christmas party. Yun. Yun. Ayan, thank you so much, ating Bibo. Dapat ating Biba. Ayan, next naman. Talo na sa bidang Yeah. Bibang bandila. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you po. Next naman, Kuya RR. Ano yung pinaka-memorable na Christmas party? Hirap naman dun. Pero for me, siguro, isa na lang sa pinaka-memorable na Christmas party for me nung estudyante ako is nung siguro mga second year high school kami. Wala nang high school ngayon. Grade school na sila lahat eh. Grade 7. Diba? Pero, diba, alam nila agad yung edad ko. Pero nung high school ako, ang isa sa pinaka-memorable na Christmas parties namin is yung gumala kami ng friends namin for the first time sa bagong mall at that time, syempre. Hindi ko na sabihin yung mall, syempre. So, yung... Wow! De, pero, nung gumala kami dun, kaya siya naging memorable sa akin. Kasi, magkakasama kami pumasok, umuwi kami hiwa-hiwalay. Kasi, nag-away yung friends namin dun sa mall. Nag-away? Oo. Christmas party yun. Tapos nag-away yung friends namin sa loob ng mall. Christmas After world. namin manood ng movie. Memory. So, kaya siya naging memorable sa akin. Kasi parang after nun, naging issue pa siya. So, pero regardless, parang nag-enjoy pa rin naman kami. Siyempre, may drama since teenagers and everything. So, for me, naging memorable siya kasi ang weird na magkakaibigan kami pero umuwi kami magkakaaway. So, grabe memories. Yan ang memories. Ganon. Nakihapit. Naramdam yung presence. Yes. Oo naman. Pero regardless if may mga ganong scenarios and everything, parang ang pinaki-takeaway ko is kasama ko yung friends ko. Yung so-called second family ng... Hindi pa magkakagalit. Oo. Hindi, pero kahit nag-away-away na sila, hindi naman counted yung drama or hindi naman na-dismiss yung drama na hindi na-dismiss na family kami regardless of drama. So, if may ganung scenario po sa inyo, kalimutan nyo na lang po yung drama. Consider them family pa din. Yes. Yan, thank you so much sa inyong away. Ay, thank you so much, Kuya R, sa pag-share ng iyong memorable memories. memorable memories. Ate Angge. So, ako naman, eto, napakagandang story nito. Isa to sa napaka-memorable kong Christmas party nung grade 4 ako. Grade 4 ako, gabi pa lang, bago yung Christmas party, humanap na ako ng mahabang medyas kasi kailangan namin yon sa aming sayaw. Tapos, nakarating kami ng kung saan-saang palengke para lang makahagilap ng mahabang medyas. Nung nakahagilap kami, ay halagang 200 pesos, mga kapatid, na medyas. Umiyak na ako noon kasi ayaw pa akong bilhin ni Mami. Yun na lang daw available. Ngayon, binili ko hanggang dito siguro. Hanggang saan? Hanggang binte. Hanggang leeg. Ay, hindi. Hanggang binti lang pala. Bitches mo galing. Binti lang pala, binti. Tapos, nagsayaw na kami kinabukasan. Then, after ng sayaw namin, pagod kami lahat. Lahat kaming grade 4 students ay merong performance na pagsayaw. So, sumayaw kami lahat. Tapos, ito yung pinaka-memorable. Na late po yung pagkain namin. Oy! Alas 2 na ng hapon, wala pa yung pagkain namin. So, lahat ng mga bata umiiyak na. Ay, Isa bata ka pa ako dun sa nun. Huhu. Dalawa lang. Ganon. Tapos kami umiiyak na. Ngayon si Mami, as a mother, syempre, ayaw niya nagugutom lahat. Yung aming nilutong spaghetti ay pinakain na lang sa amin, sa grade 4 na section namin kasi na-late yung aming pagkain.
So, nung dumating yung pagkain, siguro mga 3:00 na. Tapos, yung spaghetti ni Mami, hindi kumasya. Kaya, buti na lang, mayroong ibang mga magulang na sabi, tara anak, punta na lang tayo sa doon na lang tayo kumain. So, naglisawa na lahat, umuwi na lahat, tapos nung dumating yung pagkain, hindi na nakuha. Kami na lang nag-uwi. Ganun. Naging handa nyo. Yes. Napalitan. Napalitan nyo yung spaghetti. So, yun Diba? yung pinaka-memorable na talagang nagutom kami, pero nag-perform naman kami, di ba? Yes. Paano naman yung performance? Okay. Tsaka yung medyas. Oo, yung medyas. Yes. Di ba? Napaka-memorable talaga. Great for ako. Hanggang binte. Ayan, thank you so much. Ayan, syempre, sa ating magpapatuloy, ngayon naman ang ating ang ating question ay from Friday playlist. Ano ang favorite mong Christmas song? Ito'y sasagutin ni Kuya Bray. Okay ka pa, Kuya Bray? At Ate Ab. Ayan. And sasampulin ba to, Phil? Oo, kakanta Ay, ni Kuya Bray. sasampulin. Ay, grabe. It's my time. Sige, moment mo yan, Wala Bray. wala akong favorite na Christmas song. Okay, iba tayo. Madali kami kaus. Siguro ang favorite ko na lang ay hindi natin nakanta. Hindi po namin nakanta to. I-sample mo na diretso. Yes, sample mo na. Hindi, wala talaga akong favorite. Okay, siguro ito na lang. Para, throwback. Kasi syempre, di ba pag bata ka, mahilig ang mga aroli. So, yes. Wala namin yan. Wala namin? Kasi yung hula mo. Sa may bahay. Ay, hindi. Ay? Hindi yung kinakatayo. Alam mo na. Ang Pasko ay kay saya kung kayo Bata yan, na sana'y pagsapit. Grabe yung mga bata sa inyo. 4 years old na pa. Hindi kasi pag nangangaroling kasi kami, hindi kami yung parang tansan. Yung common na tansan, kamay palakpak. Sa amin kasi banda. Ang lakas. May trumpet. Malaking bigayan sa inyo. Bala kasi namin concert eh. Hindi. Hindi talagang parang meron kaming kahon nun, 2 gitara, tapos si tambourine. Wow. Yes, so yun yung mga gawain namin Parang dati. hiniram nyo pa sa church yun. Ay, di ba? Hindi, yung kasi yung mga pinsan ko kasi marunong talagang mga tumugtog. Tapos kaming dalawa ng pinsan ko na babae, na si Ate Sara, shout out ate, na na kami yung kumakanta. So yun yung madalas naming, ba't kayo tumatawa? Ayaw niwala. So yun, meron kami nang pinupuntahan na isang subdivision sa Tunasan. Tapos yun yung madaming malaki magbigay. Yes. So, ano yung favorite? May mga ganun talaga, di ba? Sa Pasko. Pag mga Kaya kami talagang parang mga effort. So, ano yung favorite Christmas song? Nga! Ang Pasko ay kay saya. Ulitin ko. Ulit ko. Ang Pasko ay kay saya. Kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit na malayo ka, kahit nasaan ka pa, break it down, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Magkano yung pinakamalaking binigay sa inyo, kuya? Pinakamalaki namin na-receive before, 300. Wow. Malaki na yon sa mga nag-aaral. Ay, ikaw na, Ab. May kumakalabi. Haba na moment ko. Dahil mahaba yung moment mo, iiklian ko lang yung akin. Sample muna, sample. Wene. Wene. Ang naglingaw nila. Wene lang. Alam na agad. Ayaw mo yung tuloy-tuloy. Bakit? Duduktungan mo ba? Oo. Hindi, pero yun yung favorite ko. Ano yun? Ano yung wene? Christmas
was in our hearts ni Sir Jose Marichan. Wow. Yes. Favorite ko yun kasi nostalgic yung kantang yun sa akin. Kasi, di ba, nung bata ka pa, napunta tayong mall, ganyan. And with our parents, ganyan. Tapos madalas ko yung mapakinggan pag Christmas season na. So, parang pag napunta ka ng mall, tapos maririnig mo yung ganong music, yung kantang yun. Wala lang, mas dama ko yung Christmas feels. Yun nga, tapos yun nga, naririnig natin lagi. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in a manger as he sleeps. Solo si Kyle. Ayun. Yes. Ang ganda Yun. basa. Ayan, thank you so much, Kuya Bri and Ate Ab. At salamat, mga kaayu, sa pagsagot sa ating mga katanungan. Yes. And salamat din sa masayang kwentuhan natin. And I hope, mga kaagapay, nag-comment na rin kayo nung mga sagot nyo sa mga questions natin from Monday to Friday. Pero ngayon, panghuli na lamang, mga kaayu. Siguro let's make time para pasalamatan. And ano ba yung mga nilulook forward natin sa 2025? Ayan, sisimulan natin sana sa unahan, si Ate Angge. O game. Nilulook forward ko sa 2025 ay mas malakas at mas maganda pang ako. Pang malakas! Let's go! At kasi this 2024, medyo nakukulangan ako sa strength na meron ako kasi parang ito yung year na mas madalas akong SM. Pero, yon, more strength pa para sa akin and syempre sa family ko at saka marami pang karunungan. Dahil this year din ay meron akong isang exam na binagsak. So, sana next year sa pag-take ko ulit ng exam na yon ay makapasa na ako. Yes. Pag-pray niyo po ako. Yes. Diba? Pag-pray niyo po ako, mga kaagapay. At more sales, syempre, sa ating business. Yes. Yan lang. Thank you so much. Sunod-sunod kami. Sige, for me, siguro new season. Syempre, parang sabi nga ganun, nagpapalit-palit yung season sa buhay natin. So, for me, ang lagi ko linulook forward is ano yung mangyayaring next. Kasi, if yung current season mo parang may lesson or it's amazing or something like that, the next one is always exciting. Sabi nga ganun, parang I don't know what's gonna happen next. Tapos sabi nung kausap niya, how exciting. Diba? Wow. Kasi yung exciting part is yung mystery na susunod na gagawin ni Lord sa buhay nyo or kung saan kayo dadalhin ni Lord sa susunod na season. So, I'm always excited for what's next. Ayun lang naman, kaagapay. Yan, thank you so much, Kuya RR. Si Ate Ab naman po. Sa akin, new seasons. Wow! Dalawa na. Yan ang totoo. Yes. Siguro lipat ako sa kabila. Magkasunod na new season. Yes! Absolutely Ferrer Season 2. Yes. 2.0. Kaya dito ka na. Ayun, looking forward ako next year sa bagong chapter ng buhay. Anong Nasisimulan chapter? ko with the person that... Ayun, and praying kami both na makapag-travel. Wow, sama kami. Ay, hindi ba? Ayan, praying kami. Ayun, that's it. Thank you. Kuya Wen? Ako, hopefully this coming 2025 ay more opportunities to learn and unlearn things. Kasi 'di ba minsan the more that we get comfortable sa mga bagay na lagi nating ginagawa, nililimit natin yung sarili natin na matutunan pa yung ibang mga bagay. Kasi we are so preoccupied with the normal things that we are doing every single day. Pero so much to learn pa in our lives, especially lahat naman tayo dito yung mga kabataan. Wow, kabataan. Yeah. Nag-react sa sarili. Nagre-react na rin sa sarili. And di ba, ibig sabihin, marami pa tayong matututunan eh. And I pray that this coming 2025, aside from the opportunities to learn, ay bigyan ako ng Lord ng heart to learn.
new things. Kasi opportunities will come, pero kapag wala ka namang heart na matuto, it will be futile and it will not prosper and mag-flourish. So, importante, kaakibat ng mga opportunities that will come along our way, ang heart na matuto din sa mga bagay. Yun lang. Thank you. Ako naman, looking forward ako sa 2025 sa mas brave na Kayla. Wow! Yung hindi takot, sumubok sa mga bagong bagay. Yes. From bibo to brave. Benta! Yung hindi takot na sumubok ng mga bagong bagay, mga bagay na outside ng comfort zone natin para dun mo talaga maranasan yung growth. So, yun yung mga nilook forward ko ngayon 2025. And more travel. Ganun. Nilulok. Yeah, si Kuya Brian naman po. Siyempre, sa mga tropa ko dito, alam niyo na yung hindi. Na-start naman na natin siya ngayong taon, di ba? Na-start naman na natin siya ngayong taon at ipagpapatuloy pa rin natin yung pagiging... Pero this time, revolution, joke lang. Sa mas malayo pang takbuhin, From 10,000 to? From 10,000 to 20,000 na tayo. Hindi ko kaya. Yes. Hindi yun. Sa mas malayo pang takbuhin sa buhay. And hindi lang sila ang may new season. Di joke lang. Ang season natin mag-aral. Diba? Yun, no? So, yun. Basta, sa mas malayo pang takbuhin, alam mo yun, the more na tumatakbo ka, kala mo hindi ka umuusad, pero umuusad ka sa dahan-dahan. Hindi siya madali, hindi siya ganun kabilis, pero i-enjoy mo yung process. Yes. So, ayun, basta sa lahat ng mga sinabihan dyan ng mataba, sa lahat dyan ng sinabihan ng, hindi, diba, nakakatawa siya definitely, pero mapapansin mo na lahat ng sinabihan ka ng hindi mo kayang magbago, the time is not hindi bukas, kundi now. Yes. Salamat. Thank you so much. Tapatan mo yun. Ang lalim nun. Kuya Kaem. Hirap. I'm very inspired sa mga sinabi niya. Pero simple lang yung akin. Ito yung lagi kong nire-remind sa sarili ko. Lord, here am I, send me. Madami akong inilook forward this 2025, pero yung gusto kong i-remind sa sarili ko na mas kailangan ko pang maging forgiving, kailangan ko pang mas maging loving, kailangan ko pang maging caring, and I do hope that this 2025, mas maging expressive ako sa ganung bagay. And sana mas gamitin pa ako ni Lord sa iba't ibang ministry na ipinagkatiwala niya sa akin. And nandito lang naman ako, kagapay niyo. Lalim. Yes. Mga kaagapay, indeed. We are grateful and sobrang joyful natin sa episode na ito at maraming salamat sa ating Ayu Barkada. And of course, grateful din tayo sa ating mga kaagapay na hindi umalis or tumutok sa ating celebration ngayong araw na ito. Ngayong December 24, ang bisperas ng Pasko. Di ba, Phil? Yes. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga kaagapay natin sa broadcast. Our Prodtech, syempre, mga gwapong-gwapo, si Kuya Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, John B. Reyes, sa ating BXE team, JV Tabua, Chris Molina, Jello Menor, at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Muli, ako po si Phil Lagtapon. At ito po si Desa Magtunaw kasama ang Ayu Barkada! Inspirations Unlimited.